Grace, nasa na mga dokumentong pipirmahan ko? Kanina ko pa yung sinabi sa'yo Ano, ako pa ba gagawa ng sarili kong utos? Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Jude sa loob ng kanyang opisina habang sinasabi niya iyon sa kanyang sekretarya. Rinig na rinig ang boses ni Jude hanggang sa labas ng opisina niya na maging ang mga empleyado niyang nagchichismisan ay biglang nagsibalikan sa kani-kanilang mga trabaho sa takot na baka makita sila ni Jude at mapagbuntunan pa sila ng galit nito. Sorry sir, nawala sa isip ko Pasensya na po talaga. Natatarantang sagot ng sekretarya ni Jude habang hinahanap nito ang mga dokumento. Make it fast, or else ikaw ang mapapabilis na matanggal dito sa kumpanya. Banta pa ni Jude na hindi na makapaghintay. Oo na sir, teka lang, eto na po. Nagmamadaling inabot ni Grace ang mga papel kay Jude na muntikan pa siyang madapa para lamang maibigay agad ito. Puno ng takot at kaba ang ekspresyon ng mukha ni Grace dahil baka totohanin talaga ni Jude ang banta nitong tatanggalin siya bilang sekretarya nito. Okay na po ba sir? May kailangan pa. Get out of my sight. Hindi natapos ng sekretarya ni Jude ang gusto nitong sabihin matapos sumingit ni Jude sa gitna ng kanyang pagtatanong. Dahil doon ay tinikom na lang ni Grace ang bibig niya at tumalikod na siya. Get out of my sight, blah blah blah. Napakasuplado. Panggagaya pa ni Grace sa sinabi ni Jude na ibinulong niya na lang iyon sa kanyang sarili para hindi siya marinig nito. Sis, anong nangyari? Bakit galit na naman yun? Pagkalabas ni Grace sa opisina, nilapitan kaagad siya ng katrabaho niyang bading na siyang pinakamarites dito sa kumpanya. Ay bakla, nakalimutan ko kasi yung inuutos niya sa akin. Para na naman siyang puputok na bulkan dahil sa galit. Pagkwento naman ni Grace pagkatapos niyang uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili dahil masyado siyang kinabahan kanina. Kung sa akin niya ipuputok, why not, diba? Malanding buwelta pa ng kausap ni Grace. Kabaklaan mo, Jai. Baka kung ikaw sekretarya nun, di mo kayanin kasungitan niyang abot hanggang sukdulan. Kontra pa ni Grace na inirapan niya pa ang tsismosang ito. Sa bagay, halata naman sa'yo. Kasi tignan mo nga sarili mo, para kang kamatis na nasobran sa kakapisil sa palengke, kaya ayan, Hagardo Versosa na ang show mo, te. Pagsang-ayon naman ito. Bakit kasi di ka pa umalis dyan? Para ako na pumalit sa'yo. Dagdag pa nito, kaya muli siyang inirapan ni Grace. Sira ka ba? Kailangan ko tong trabaho. Kahit masungit yan si sir, mataas naman magpasahod, kaya kakayanin pa ng beauty ko magstay, no? Tanggi pa ni Grace. Hello, sir. Pagkatapos ni Grace magsalita, tumingin ang Becky niyang kaibigan sa side ng opisina ni Jude at tinawag niya si Jude na kasalukuyang naglalakad palabas ng opisina nito. Napaayos naman si Grace ng tayo at tinignan niya rin si Jude. Naglakad na paalis si Jude na hindi man lang nito pinansin ang pagbati sa kanya ng Becky niyang empleyado. Ay, inignore lang ako ni Papi? Pasalamat ka, hot ka sir ha? Naku talaga. Pabulong na reklamo ng Becking katrabaho ni Grace pero narinig iyon ni Grace dahil magkalapit lang sila kaya bahagyang natawa si Grace. Extra hot yan si sir. Hot na nga siya, palagi pang hot ang ulo. Dagdag din ni Grace at muli siyang tumawa ng mahina. Go back to your work and count of 3. 1. Biglang sigaw ni Jude kahit medyo malayo na ito. Kaya naman, mabilis nagsialisan sina Grace at ang Becky nitong kausap matapos nitong marinig yon maging ang pagbilang ni Jude kaya nataranta sila. Kinabukasan, pagkapasok ni Jude sa kumpanya ay bumungad kaagad sa kanya ang maduming salamin sa entrance kaya naman nagalit na naman ito. Ano to? Bakit ang dumi-dumi pa rin ng salamin? Wala bang naglilinis dito? Ano sabi ng pinapasahod ko sa inyo? Kung alisin ko kayong lahat dito. Sinabi ko naman, di ba? Na kapag maglilinis kayo, palagi niyong uunahin dito. Umalingaw-ngaw na naman ang boses ni Jude dahil sa galit. Ngunit may punto naman siya doon, kaya walang umaangat sa sinabi niya. Napahilot na lang si Jude sa kanyang sentido habang naglalakad papasok ng opisina niya dahil kakapasok niya pa lang ay binigyan na naman kaagad siya ng sakit sa ulo. Naku, maghapon na naman tong galit, sir. Umanda na naman to si Grace dahil pati siya pagbubunto na nun ng galit panigurado.
Puna ng Becking empleyado habang tinitignan niya si Jude na naglalakad papasok ng opisina nito. Grace, hindi mo ba pinalitan tong tubig at pampabango sa air refreshener? Gumagana nga, wala namang amoy. Anong silbi niyan? May pang-amoy ka pa ba? Parang di mo naaamoy na wala na tong pabango. Bungad ni Jude, pagkapasok niya pa lang sa opisina kaya naman halos mapatalon sa gulat si Grace habang inaayos niya ang table ni Jude. Sorry sir, eto na po, papalitan na. Sagot ni Grace na nagmamadali namang kinuha ang air refreshener para palitan ng tubig at lagyan ng pabango. Anong nangyari doon bakla? Bakit beast mode na naman ang aga-aga? Pagkalabas ni Grace sa opisina ay nilapitan niya kaagad ang Becking katrabaho. Bumulong pa siya rito sa takot na baka marinig siya ni Jude kahit nasa loob naman yon ng opisina. Sabi na nga ba? Tama ang hula ko, no? Sa'yo na naman nabuntot ang galit ni Sir. Punto ng Becking empleyado. Ano pa nga ba? Ano kasing nangyari? Patuloy sa pag-uusisa ni Grace. Ayun, nadatna ni Sir na hindi pa malinis sa entrance kaya nagalit na naman. Paliwanag naman ng Becky. Kaya naman pala. Ay, maghapon ko na namang titiisin ang kasungitan ng lalaking yun. Kaasar! Reklamo pa ni Grace. Pagkatapos ay umalis na siya para gawin ang utos ni Jude sa takot na baka kainin pa siya nito ng buhay kapag hindi niya pa rin nagagawa ang dapat gawin. Sir? Maya-maya't pagkuha ni Grace sa atensyon ni Jude. What? Mabilis na tugon ni Jude na medyo kinabahan pa si Grace dahil akala niya ay sisigawan siya nito. Pero mali siya ng akala dahil kalmado lang si Jude pero tingin ni Grace ay hindi maganda ang pakiramdam ni Jude kaya ganito ito na parang walang gana. Magre-resign daw po si Abby. Sabihin mo ipadala sa akin kaagad ang resignation paper. Tapos ang usapan. Sagot ni Jude at hindi na pinatapos pa si Grace sa pagsasalita. Opo, sir. Pagsang-ayon na lang ni Grace kahit nagtataka siya kung bakit hindi man lang nagtanong si Jude kung ano ang dahilan ng pag-resign ni Abigail. Pero hindi na lang siya nagtanong pa dahil baka siya ang pagalitan pa. Paano yan, sir? Kukulangin tayo ng empleyado. Pag-iiba na lamang ni Grace sa dapat niyang itatanong dahil tingin niya ay mas mabuting ito ang itanong niya. Ano bang ginagawa kapag kulang sa empleyado? Tanong ni Jude na unti-unti nang kumukunot ang noon nito. Ano po? Sinasarado po ang kumpanya? Patanong na sagot ni Grace. Isabay mo na rin resignation paper mo kay Abigail, ah. Saad ni Jude na hindi natuwa sa kanyang sagot. Joke lang, sir. Nabigla lang po kasi ako. Di ko tuloy napag-isipan ng isasagot. Mabilis na pagdadahilan ni Grace. Kapag kulang ng empleyado, ang dapat gawin ay humahanap ng empleyado. Ganun po, sir. Ayun po talaga ang isasagot ko. Dagdag pa ni Grace. Paki-inform ka agad ng HR na mag-hire ng empleyado. Dahil kapag walang nahanap within this week, ikaw ang gagawa ng naiwang gawain ni Abigail. Utos ni Jude kay Grace na siyang ikinabigla ni Grace. Po? Ako pong gagawa? Bakit naman po ako, sir? Nagtatakang tanong ni Grace. Kasi inutos ko. As simple as that. Mareklamo ka ba ron? Katwira naman ni Jude. Wala po, sir. Eto na nga po. Sasabihin ko na sa HR. Tugon ni Grace pagkatapos ay lumabas na ito ng opisina ni Jude. Isasarang kumpanya pala, ah. Wika pa ni Jude sa kawalan pagkalabas ni Grace matapos niyang maalala ang naging sagot nito sa kanya kanina. Napailing-iling na lamang si Jude at muling napahawak sa ulo niya dahil pakiramdam niya ay mayroon na naman siyang headache. Nagtataka naman tuloy siya kung bakit halos 5 beses na siyang nagkakaganito sa loob ng 1 buwan. Dahil doon, naisipan ni Jude na magpa-check up na sa doktor dahil pakiramdam niya ay hindi na ito normal, lalo pat nakakaramdam siya ng pagsusuka at napapansin niya na nagiging sensitibo rin siya sa amoy, sa malalakas na sounds at maging sa sobrang liwanag nitong mga nakaraang araw. Kung tutuusin ay pwede namang pumunta si Jude sa ospital para dito na magpa-check up. Pero may isang bagay siyang inaalala at ayaw niyang malaman iyon ng mga nasa ospital kaya naisipan ni Jude na kumuha na lang ng private doctor. Sa katunayan, isa si Jude sa mga shareholders ng pinakamalaki, pinakamamahalin at pinakakilalang ospital dito sa Pilipinas.
Kaya naman walang kahirap-hirap sa kanya na mag-request ng private doctor na magbibigay sa kanya ng medical needs niya at siya lang ang magiging VIP patient nito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Jude at tinawagan na niya ang medical director ng hospital. Hello, Mr. Jude McKinley. Kumusta na kayo? May kailangan ka ba? Sabihin mo lang, ako nang bahala mag-process para sa'yo. Magiliw na bungad ng medical director ng hospital pagkasagot niya sa tawag ni Jude. Hello, Mr. Lee. I'm not feeling well today. But yeah, still doing cool. Itatanong ko sana kung mayroon kang available na doktor. Kailangan ko kasi ng private doctor as soon as possible. Pagsabi kaagad ni Jude sa kanyang sadya. Siyempre naman, Mr. McKinley. Pagdating sa'yo, kahit walang available, gagawan ka agad natin ng paraan. Tugon naman ng medical director na bahagyang pabiro pa ito. Peking tumawa ng maikli naman si Jude sa naging sagot sa kanya ng medical director. That's good to know. Hindi talaga ako nagkamali sa hospital na ito. Puri naman ni Jude. Sabihin niyo lang, Mr. McKinley, kung kailan niyo kailangan ng private doctor para papuntahin ko kaagad sa inyo. Pag-imporma ng medical director. Kung pwede, papuntahin mo na kaagad dito sa kumpanya ko para makilala ko na kaagad. Make sure to give the most trusted and best doctor that the hospital has. Is that possible, Mr. Lee? Demand pa ni Jude. No problem, Mr. McKinley. I'll give you the best and most trusted doctor we have. Paninigurado ng medical doctor kay Jude. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sila sa isa't isa at tuluyan ng pinutol ang tawag. Nang matapos ang pag-uusap nilang dalawa, kaagad na pinatawag ng medical director ang isa sa pinakamagagaling nilang doktor dito sa hospital. Kumatok muna ang doktor ng 3 beses bilang paggalang bago niya binuksan ang pinto ng opisina ng medical director at tuluyang pumasok dito. Hello, Sir Lee. Pinapatawag mo raw po ako? Bungad ng doktor na si Summer Soriano. Oo, Doktora Soriano. Maupo ka muna. Sagot ng medical director. Kaya naman, maingat na naupo si Summer sa harapan ng table nito. Para saan po ba? Ba't po ako pinatawag, Sir Lee? Usisa naman ni Summer. Kasi ganito yon, Doktora Soriano. Katatawag lang sa akin ni Mr. McKinley at nagre-request siya ng private doctor niya. Okay lang ba sa'yo kung ikaw ang ipapadala ko? Salaysay ng medical director sa kanyang sadya. Oo naman po, sir. Wala pong problema. Mabilis na pagpayag ni Summer na tila hindi na niya pinag-iisipan ang kanyang desisyon. Sino po bang Mr. McKinley yun, sir? Ilang sandali pa'y napatanong si Summer. Si Mr. Jude McKinley, yung may-ari ng McKinley Real Estate Company. Pagpapakilala ng medical director sa magiging VIP patient ni Summer. What? Yung Jude na yun? Yung Jude na yun, sir? Hindi na pala, sir. Binabawi ko ng desisyon ko. Ayaw kong magiging pasyente yun, sir. Napasigaw pa si Summer dahil sa pagkabigla matapos niyang malaman na iyon ang kanyang magiging pasyente. O bakit gano'n naman ang reaksyon mo? Tsaka bakit nagbago ka agad isip mo nung nalaman mong si Jude McKinley ang magiging VIP patient mo, Doktora Soriano? Tanong ng medical director kahit alam naman niya ang sagot. Ang sungit-sungit ng CEO na yun eh. Sikat kaya yun kaya hindi malabo na halos karamihan ng tao ay kilala ang Jude na yun. Basta sir, ayoko magiging pasyente yon. Iba na lang, di ko kakayanin kasungitan nun. Katwiran ni Summer. Nabakas sa kanyang mukha na ngayon pa lang ay na-e-stress na siya kahit naiisip pa lang niya ang maaaring mangyari sa kanya kapag pumayag siyang maging private doctor ng Jude na yon. Natatawa naman ang medical director sa sinabi ni Summer dahil hindi nga siya nagkamali ng hinala sa dahilan ni Summer kung bakit nagbago kaagad ang isip nito. Wala ka ng choice, Doktora Summer Soriano. Besides, pumayag ka na rin naman kanina, dapat wala ng bawian. Kontra pa ng medical director. Di ko naman po alam na siya palang McKinley ang tinutukoy mo, sir. Katwira ni Summer. Sir, please, I'm begging you, wag na ako. At saka, bakit kasi ako ang napili mo, sir? Nandyan naman po si Doktora Sevilla. Di hamak na mas magaling naman yon kaysa sa akin. O di kaya si Doc Francisco na lang. Pare-pareho silang lalaki ng Jude na yon. Kahit magbugbugan pa sila, okay lang. Dagdag ni Summer na nagmamakaawa pa't gusto pang ipasa sa ibang doktor ang dapat na para sa kanya. Nakalimutan mo na bang papunta na ngayon si Doc Francisco sa medical mission niya? Tapos si Doktora Sevilla naman nasa operating room pa. Tsaka alam mo naman na kayong 3 lang ang pinakamagaling na doktor dito. At dahil ikaw lang ang available ngayon,
Sa'yo ko'y pagkakatiwala si Mr. McKinley. Sa'yo na rin mismo nanggaling na masungit yon. Kaya gusto ko kampante ako na magaling na doktor ang ipapadala ko sa kanya. Kasi isa yon sa habilin niya at nangako na rin ako sa kanya. Mahabang paliwanag ng medical director. Kasi naman sir kung hindi lang talaga sobrang masungit iyon, wala namang problema sa akin. Wala na bang ibang choice sir? Sabihin mo na lang po na walang available na doktor ngayon. Suhestyon pa ni Summer. Wala nang ibang option, Doktora Soriano. Besides, nasabi ko na rin kay Mr. McKinley na ikaw ang ipapadala ko kaya ikaw ang ina-expect no na pupunta ngayon. Lalo pat sinabi niya na kailangan na niya ng private doctor as soon as possible at pinapapunta ka na rin kaagad mismo ngayon sa kumpanya niya para makilala ka na niya. Tugon pa ng medical director na nagsinungaling pa siyang nasabi na niya na si Summer ang papupuntahin niya kahit ang totoo'y wala pa siyang nababanggit na doktor kay Jude. Natahimik naman si Summer dahil hindi na niya alam ang isasagot at mukhang alam na niya kung anong mangyayari. May choice ka naman pala. Gusto mo malaman kung ano? Biglang pagbawi ng medical director na umaliwalas pa ang aura ng mukha ni Summer na tila nabuhayan siya ng pag-asa. Talaga sir Lee? Ano po yon? Excited na tanong ni Summer. Ikaw mismo magsabi kay Mr. McKinley na magbaback out ka bilang private doctor niya. Pero remind ko lang sa'yo, si Mr. McKinley ay isa sa mga shareholders dito sa hospital. Tingin ko kapag tinanggihan mo siya, alam mo na sasapitin mo. Pero ikaw naman ang bahala, desisyon mo naman yon kung tatanggi ka. Basta, binalaan na kita. Paliwanag ng medical director na makahulugan pa itong ngumiti kay Summer na tila tinatakot siya nito. What? May share siya dito sa hospital? Gulat na tanong ni Summer dahil ngayon niya lang ito nalaman. Bukod doon ay naiintindihan naman ni Summer ang gustong ipunto ng medical director dahil kapag tumanggi siya, posibleng ipatanggal siya ni Jude bilang doktor dito sa hospital. Ano nang desisyon mo, Doktora Soriano? Kailangan mo nang mag-decide kaagad. For sure, naghihintay na yon sa'yo si Mr. McKinley. Tawagan ko na ba si Mr. McKinley para sabihin may gusto kang sabihin sa kanya? Teka lang Sir Lee, huwag mo na pong tawagan. Oo na po. Pumapayag na po ako maging private doctor niya. Pagpigil naman ni Summer sa pagkuha ng medical director sa kanyang cellphone. Iyon na lamang ang naging desisyon ni Summer dahil alam niyang wala naman siyang ibang choice. That's good. Matutuwa niyan si Mr. McKinley. Nakangiting tugon ng medical director habang tumatango-tango siya. Ako hindi natutuwang siya ang VIP patient ko, sir. Pero as if namang may choice ako, baka malaman ko na lamang na pinapatanggal na niya ako rito kung tatanggi ako. Katwiran ni Summer kaya mahinang natawa ang medical director. O siya, pwede ka na mag-asikaso para pumunta ka na rin doon sa kumpanya ni Mr. McKinley. Ako na bahalang mag-turnover ng mga patients mong maiiwan kay Dr. Sevilla. Pag-imporma kay Summer ng medical director. Good luck, Doktora Soriano. Dagdag pa ng medical director habang pilyong nakangiti kay Summer. Ayan ang good luck na hindi ko tinatanggap, sir. Nakakatakot Sana lang talaga ma-survive ko tong pasyenteng to. Tuturukan ko talaga siya ng formalin kapag di siya umayos. Banta pa ni Summer pagkatapos ay lumabas na rin siya ng opisina ng medical director para mag-asikaso na para sa pagpunta niya sa kumpanya ni Jude. Pagkarating ni Summer sa kumpanya ni Jude, nakatayo lang siya sa labas nito habang tinitignan niya ang buong paligid ng kumpanya. At sa totoo lang, ay ayaw niyang pumasok sa kumpanya nito. Pakiramdam niya kasi ay ito na ang ikasisira ng career niya. Napabuntong hininga muna si Summer bago siya nagsimulang maglakad papasok ng kumpanya dahil wala naman siyang choice. Total nandito na rin naman siya, bahala na kung anong mangyari. Hello po Manong, ako po si Summer Soriano, doktor po ako. Pinapunta po ako dito ni Mr. Jude McKinley. Saan po bang opisina niya? Pagtatanong ni Summer sa guard ng kumpanya habang pinapakita niya ang kanyang identification card. Kayo po pala ang magiging private doctor ni Sir Jude. Inabilin nga po kayo sa akin ng sekretarya niya na kapag dumating po kayo ay papasukin kaagad kita. Paliwanag ng security guard. Pagkatapos ay itinuro na niya kung saan dadaan si Summer papunta sa opisina ni Jude. CEO Jude McKinley. Maya-maya'y basa ni Summer sa pangalan ni Jude na nakasulat sa pinto at natitiyak niyang ito na ang opisina nito.
Dahan-dahan namang binuksan ni Summer ang pinto ng opisina ni Jude. Sigurado ka bang ito yon? Parang hindi naman to pinag-isipan, Grace. Walang kadating-dating. Hindi interesting. Ayoko niyan. Ulitin mo yan. Ito na nga ang ayaw mangyari ni Summer dahil bumungad sa kanya ang pagsigaw ni Jude habang pinapagalitan nito ang kanyang empleyado. Yes, sir. Pasensya na po. Tugon ni Grace pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimula ng maglakad palabas ng opisina. Pero kaagad din naman siyang napatigil sa paglalakad nang makita niya si Summer na nakatayo sa may pinto. Ilang segundo pang nagtitigan sina Summer at Grace hanggang sa tuluyan ng lumabas si Grace ng opisina at sinundan naman siya ng tingin ni Summer habang naglalakad siya paalis. You, what are you doing in front of my office? Sigaw na tanong ni Jude, kaya naman napabaling si Summer sa kanya. Tinignan pa ni Summer ang bawat side niya para tignan kung may ibang tao pero napagtanto niyang siya lang pala ang kinakausap ni Jude. Hello. Ako si Summer Soriano. Ako yung pinadala ni Mr. Lee to be your private doctor. Nauutal na pagpapakilala ni Summer. Oh, really? That was so unprofessional and unrespectful of you. Why didn't you knock before opening the door, huh? Striktong tanong ni Jude. Sorry, nawala lang sa isip ko. Masyado lang ako na-overwhelmed. Pagdadahilan pa ni Summer. Okay, you can now leave. I have something to do. So aalis ako. You can just go back here again tomorrow. Pag-imporma ni Jude kasabay ang pagtayo niya para suotin ang kanyang black suit. Napakurap-kurap naman si Summer nang marinig niya ang sinabi ni Jude. Hindi siya makapaniwala na ganun na lamang ang mangyayari after niyang mag-effort na pumunta dito. Hanggang sa matapos na mag-ayos sa sarili si Jude, kaya naman napatitig siya kay Summer. Why are you still here? Takang tanong ni Jude dahil hindi naman nagsasalita si Summer. Nakaawang lamang ang bibig nito na tila gustong magsalita pero umurong ang kanyang dila. Nothing, sir. Iyon na lamang ang nasabi ni Summer at lumabas na siya mula sa opisina ni Jude. Pagkalabas ni Summer ay hindi muna siya umalis ng kumpanya. Hinanap niya muna ang restroom dahil ihing-ihi na siya. Pagkatapos umihi ni Summer, lumabas siya ng cubicle at nagtungo siya sa hugasan ng kamay. Puwisit talagang lalaking yon. Pinapunta pa ako dito tapos aalis lang din pala siya. Nagpagod pa ako para sa wala. Ang sarap niyang tadyakan sa itlog! Habang naghuhugas ng kamay, tsaka palang nilabas ni Summer ang kanyang sama ng loob habang tinitignan niya ang sarili sa salamin. Nanlaki naman ang mga mata ni Summer nang makita niya sa salamin ang babaeng pinapagalitan ni Jude kanina sa opisina nito. Kaya naman, mabilis na napatalikod si Summer paharap doon sa babae. Oh my God! Narinig mo ba yung sinabi ko? Kinakabahang tanong ni Summer sa babae. Tumango naman si Grace para kumpirmahin iyon. Busi talagang lalaking yun. Pinapunta pa ako dito tapos aalis lang din pala. Napagod pa ako para lang sa wala. Ang sarap naman yung tadyakan sa itlog. Panggagaya pa ni Grace sa lahat ng sinabi ni Summer para patunayang narinig niya ang lahat ng sinabi nito. Napatakip naman sa bibig si Summer matapos ulitin ni Grace lahat ng sinabi niya. Hala, please, huwag mo akong isumbong kay Jude. Sa atin na lang yung narinig mo. Baka kasi tanggalin niya ako sa trabaho kapag nalaman niya mga sinabi ko. Please. Pagmamakaawa ni Summer sa babae. Natawa naman si Grace dahil sa pakiusap ni Summer. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Pareho tayong gustong-gusto na gawin yun sa kanya. Kaya safe sa akin ang mga sinabi mong yon. Pag-amin ni Grace habang tumatawa. Talaga? Nako, kinabahan ako doon ha. Nakahinga naman ng maluwag si Summer dahil sa sinabi ni Grace. Curious lang ako Kung ayaw mong tanggalin ka ni Sir Jude sa trabaho, it means nagtatrabaho ka sa kanya? Usisa naman ni Grace dahil sa pagtataka. Not directly. Doktor kasi ako and shareholder si Jude sa hospital na pinagtatrabuhuan ko. Kaya baka ipatanggal ako nun kapag nalaman niyang mga pinagsasabi ko. Paliwanag naman ni Summer. Hala, doktor ka pala? Anong ginagawa mo rito sa kumpanya ni Sir Jude? Patuloy naman sa pag-uusisa ni Grace. Well, nag-request ng private doctor si Mr. Jude at kamalas-malasan, ako yung pinadala ng medical director namin. Actually, nung nalaman kong ako palang ipapadala sa lalaking yan na ubod ng sungit, tumanggi ka agad ako. Kaso, gaya nga ng sinabi ko, shareholder pala yan sa hospital kaya may kapit yan sa owner. Baka ipatanggal pa ako.
Kaya eto, walang choice. Nakakaasar, di ba? Pagkwento ni Summer na halata sa kanyang mukha ang pagkainis. Oh, kaya pala. Hayaan mo na yan si Sir Jude. Wala pa kasing love life, kaya ganyan kasungit. Tingin ko kapag nagka-girlfriend yan, tatamis din buhay niyan. At sana'y mabawas-bawasan din ang kasungitan. Pakikipagdaldalan pa ni Grace. Nga pala, bakit kailangan ni Sir Jude ng private doctor? May sakit ba siya? Dagdag na tanong pa kay Summer matapos niyang ma-realize iyon. Hindi ko pa talaga alam kung anong kailangan niya, bakit siya nagpakuha ng private doctor. Pero hayaan mo, kapag alam ko na, sasabihin ko kaagad sa'yo. Sagot ni Summer at paninigurado. Sure yan na. Tandaan mo, may utang ka sa akin na chika. Pabirong tugon ni Grace. Nagkasundo na kaagad sina Summer at Grace lalo pat pareho silang naiinis kay Jude. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon nilang dalawa, umalis na rin si Summer sa kumpanya ni Jude dahil wala naman na siyang gagawin pa dito ngayon at bumalik na lang siya dito kinabukasan. Naalala ni Summer ang sinabi ni Jude sa kanya kahapon. Kaya bago niya binuksan ang pinto nito, kumatok muna siya ng 3 beses bago ito binuksan para pumasok dito. Hello, Sir Jude. Ako po ulit to, Dr. Summer Soriano, your private. Go inside. Hindi na pinatapos ni Jude sa pagsasalita si Summer at pinapasok na niya ito sa loob kaya naman maingat na sinara ni Summer ang pinto at dahan-dahang naupo sa harapan ng table ni Jude. Just to inform you, gusto ko confidential lang lahat ng gagawin mo sa aking check-ups, tests, and everything about my consultation with you. Is that clear? Seryosong paglilinaw ni Jude at pagtatanong. Of course, sir. Nothing to worry about that. Paninigurado pa ni Summer pero bigla niyang naalala ang usapan nila ni Grace kahapon at may utang pa naman siyang chika dito. Hindi tuloy alam ni Summer kung sasabihin niya ba kay Grace o hindi na lang. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Miss Soriano. Tugon pa ni Jude. Tara na, aalis tayo. Dagdag pa ni Jude kaya naman nagtaka si Summer. Aalis? Saan tayo pupunta, sir? Tanong ni Summer dahil sa pagtataka. Sa amusement park. Magra-rides tayo. Sagot ni Jude na walang kahit anong ekspresyon ang kanyang mukha. Talaga? OMG! Gusto ko yan! Gusto kong mahilang inner child ko kaya di ko yan tatanggihan, sir. Sagot naman ni Summer na baka sa kanyang mukha ang pagiging excited. Taniwala ka naman agad. Doon tayo pupunta sa bahay ko. Mabilis na pagbawi ni Jude dahilan para unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Summer. Nagsimula nang maglakad palabas si Jude kaya naman sumunod na sa kanya si Summer na nagme-make face pa dahil naiinis siya kay Jude dahil umasa siyang pupunta talaga sila sa amusement park. Dito rin ako sasakay, sir? Tanong ni Summer para manigurado dahil ayaw naman niyang mapahiya kapag sumakay siya sa sasakyan ni Jude kahit hindi naman siya nito pinapasakay. Ikaw bahala. Kung gusto mong maglakad, walang pipigil sa'yo. Ito naman. Siyempre ayokong maglakad. Eto na nga sasakay na. Kontra ni Summer pagkatapos ay siya na ang kusang sumakay sa shotgun seat ng sasakyan ni Jude. Simula pagkaalis nila sa kumpanya hanggang sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, pareho silang tahimik dahil wala ni isa sa kanila ang kumikibo man lang. Naiilang naman si Summer dahil hindi niya alam kung papaano kakausapin si Jude. Panigurado ay susungitan lamang siya nito. Lalo pat nung pasimpleng tinignan ni Summer si Jude ay nakakunot ang noon nito habang nagmamaneho na tutok sa kalsada ang tingin. Hindi na lang tuloy nagsalita si Summer hanggang sa tuluyan na silang makarating ni Jude sa bahay nito. Wow! Bahay mo to? Tanong ni Summer nung ipasok ni Jude sa malaking bahay ang sasakyan dahil napansin niyang sobrang ganda nito at halata talagang mamahalin ang pagkakagawa. Hindi, makikipark lang tayo ng kotse dito. Namimiloso pa pang sagot ni Jude kaya naman pigil na pigil si Summer na mainis. Bumaba ka na. Utos pa ni Jude. Sinunod naman niyon ni Summer at nung makalabas na siya ay padabog niyang sinara ang pinto ng sasakyan kaya napalakas niya iyon. Nagdadabog ka ba? May plano ka pa atang sirain ang kotse ko Reklamo naman ni Jude na nakataas pa ang kilay. Dahil doon ay tinaasan din siya ng kilay ni Summer bago ito nagsalita. Napalakas lang? Nagdadabog agad? Di ba pwedeng dumulas lang sa kamay? Pangangatwira ni Summer. Hindi naman na sumagot pa si Jude at naglakad na lang ito papasok ng bahay kaya
Sumunod na rin si Summer. What do you want to drink? Coffee, juice, or what? Sunod-sunod na tanong ni Jude habang hinuhubad niya ang suot na suit. Okay na sa akin kahit tubig lang. Sagot ni Summer pagkatapos ay pumunta na si Jude ng kitchen para kumuha ng tubig. Let's start now. I-check up po na ako. Saad ni Jude pagkabalik niya sa sala na may daladalang tubig. Okay. So tatanungin na muna kita ng mga questions, syempre. Para alam ko kung anong mga ipapadala kong medical equipments after my initial analysis. Okay ba yon? Kasi paano natin malalaman kung anong sakit mo kung di mo na kita tatanungin, di ba? Paliwanag ni Summer. Oo na, you're so madaldal. Reklamo ni Jude at patapon niyang tinapon ang sarili sa sofa. Umiwas naman si Summer ng tingin at ginaya ang sinabi ni Jude. Oo na, you're so madaldal. Arte? Bulong ni Summer sa sarili. Are you saying something, Miss Soriano? Puna ni Jude nang mapansin niya si Summer na nagbe-make face. Saying something what? Wala no, I'm just thinking about something. Pangangatwira naman ni Summer. Doktor ka ba talaga or just a Dr. Quack-Quack? Tanong pa ni Jude kay Summer na napaangat naman ng kilay si Summer matapos niyang marinig iyon. Kanina pa tayo magkasama tapos ngayon mo lang ako tatanungin kung doktor ako? Hindi ka pala naniniwala sa akin, edi aalis na lang ako, bahala ka dyan. Reklamo din ni Summer. Kinuha na niya ang bag niya at akma na sana siyang aalis pero kaagad siyang hinabol ni Jude at hinawakan siya sa kamay para pigilan. No, I'm just kidding. Huwag ka nang umalis. I-check up muna ako, Dr. Summer Soriano. Mahinahong wika ni Jude para pigilan si Summer. Kaya naman pala nitong maging mahinahon. Bakit kailangan palaging nagsusungit? Puna ni Summer ngunit sa isip niya lang iyon. Bumalik naman si Summer sa sofa at seryosong tumingin kay Jude. Let's start. So anong mga nararamdaman mo lately? Like, kung may masakit ba sa'yo? May hindi ka ba normal na nararanasan sa katawan mo? Tell me kung anong napapansin mo. Paliwanag ni Summer. The whole month, napapansin ko na halos 5 beses akong nagkaka-headache, which is not normal. Sumasakit lang ang ulo ko sa mga empleyado ko pero hindi ako nagkaka-headache. Tapos kumikirot dito sa left side ng ulo ko. Ano pa? Basta, hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko tapos napapansin ko na nagiging sensitive ako sa light or like if I'm going outside na tirik ang araw, I need to use shades to cover up my eyes. And also it's kinda weird pero nagiging sensitive na rin ako sa sounds. Dagdag na paliwanag ni Jude na napatango-tango naman si Summer. Nagsusuka ka rin ba? Tanong ni Summer. Yes, actually nung kumuha ko ng tubig mo sa kitchen, nagsuka ako nun. Pag-amin niya kay Summer. Pagkatapos noon ay nagtanong pa ng nagtanong si Summer hanggang sa tuluyan na siyang matapos. So what's your findings? Tanong ni Jude kay Summer. Ano, tingin ko mayroon ka lang kaartehan at ubod ng kasungitan. Matapos sabihin iyon ni Summer ay nawala ang ekspresyon ng mukha ni Jude at titig na titig lang siya kay Summer. Joke lang! Peace, yo! Mabilis na pagbawi ni Summer bago pa sumabog na parang bulkan si Jude. Anong ang diagnosis mo? Muling tanong ni Jude. I'm sorry to inform you, sir. But after the full neurological examination or the assessment na ginawa natin, my finding is you have brain cancer stage 4. Seryosong salaysay ni Summer para magmukha siyang kapanipaniwala dahil ang totoo ay hindi naman iyon ang findings niya. Gusto niya lang bumawi sa kasungitan ni Jude kaya ganon ang sinabi niya. Natahimik naman si Jude matapos niyang marinig ang sinabi ni Summer. Sinubukan pa ni Jude na magsalita pero umawang lang ang bibig niya at walang salitang lumabas mula rito. Are you serious? May brain cancer ako? Pagkalipas ng ilang minuto ay tsaka lang nakapagtanong si Jude. Pigil naman ng tawa si Summer habang tinitignan ng ekspresyon ni Jude. Joke lang, sir. Pinakaba ko lang kayo. Ang totoo niyan meron kang migraine as per my diagnosis. Pero initial analysis pa lang naman yon. Kaya bukas, kapag nadala na dito ang mga medical equipments na kailangan ko, doon ko palang officially masasabi sa inyo kung ano ba talaga ang findings para sigurado tayo na walang ibang causes sa mga symptoms mo. Paliwanag ni Summer. Anong tomorrow? Hindi pwede. Ayoko maghintay hanggang bukas, kaya ipadala mo na dito ngayon mga kailangan mo. Ang totoo ay okay lang naman kay Jude na kahit bukas na lang. Pero matapos siyang lokohin ni Summer at pinakaba pa siya nito sa sakit niya, ay gusto niya ring makabawi kaya eto ang naisip niyang parusa kay Summer. What? Pwede namang bukas na lang.
Tsaka it's already 4 p.m. na oh. Imi-meet ko pa mga friends ko. Tanggi naman ni Summer habang tumitingin sa relo niyang suot. Mas importante pa ba yan kaysa sa pasyente mo? Sige, makakarating to kay Mr. Hamsworth. Pananakot pa ni Jude na binanggit niya pa ang owner ng ospital. Eto na nga, ika-cancel ko ng meet-up ko with friends. Akin na rin address mo para mapadala ko na dito ang mga medical equipments. Hindi bukal sa loob na pagpayag ni Summer, kaysa naman ay isumbong pa siya ni Jude sa owner ng hospital. Diyan ka lang ah, magbibihis lang ako habang wala pang medical equipments mo. Habili ni Jude. Oo, di ako aalis. Mamaya isumbong mo pa talaga ako kay Mr. Hamsworth. Ewan ko na lang talaga. Paninigurado naman ni Summer as if na mayroon siyang choice. Pilyo namang ngumiti si Jude at naglakad na siya paakyat ng hagdan. Brain cancer pala ah. Ayan tuloy sa'yo. Mahinang pahabol pa ni Jude. Pagkababa ni Jude ay nakasuot lang siya ng jogging pants pang ibaba at sando naman ang suot niyang pang itaas. Nung makita ni Summer na ganon ang suot ni Jude ay napaiwas kaagad siya ng tingin lalo pat napansin niya ang malaking biceps ni Jude at maganda ang tikas ng katawan nito. Dumiretso si Jude sa kusina at pagbalik nito ay may dala na siyang pagkain para kay Summer. Merienda ka muna habang wala pang hinihintay mo. Baka gutom ka na eh. Wika ni Jude pagkalapag niya sa center table ng pagkain para kay Summer. May pagiging concern ka rin pala dyan sa katawan mo? Hindi halata ah. Punto pa ni Summer. Sabihin mo lang kung ayaw mong kumain yan. Dami pang sinasabi eh. Katwiran ni Jude kaya hindi na lang nagsalita pa si Summer. Bakit pala Summer ang pangalan mo? Siguro ginawa ka nung Summer. Maya-maya'y pag-iiba ni Jude sa usapan. Talino mo sa part na yon, oo, tama ka. Summer talaga ako ginawa. Sagot naman ni Summer. Nagtataka nga ako bakit Summer pangalan ko. Kasi mas bagay yun sa'yo eh. Palagi pa namang mainit ang ulo mo. Namimiloso po pang dagdag ni Summer. Siguro maganda ka maging girlfriend. Di mo siguro ipagpapalit sa iba boyfriend mo kung sakali. Tugon naman ni Jude na napakunot ang noo ni Summer dahil bigla siyang nalito kung bakit napunta sa boyfriend at girlfriend ang usapan. Ha? Bakit mo naman nasabi? Takang tanong ni Summer dahil sa kuryosidad. Kasi di ba sabi ni kung alam ba daw natin kung sinong pinaka-loyal? Si Summer di ba? Ang sabi niya. Makahulugang punto naman ni Jude na kaagad namang nakuha ni Summer ang gustong iparating ni Jude. Dahil doon ay biglang kinuha ni Summer ang throw pillow at literal na ibinaton niya iyon kay Jude na kaagad namang naharang ni Jude ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Buisit ka? Ano akala mo sa akin, aso? Singhal ni Summer dito. Di ikaw nagsabi nun. Katwira naman ni Jude na pilyong tinawanan si Summer. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na rin ang mga medical equipments na kailangan ni Summer. Dahil magagabi na rin ay hindi na sila nagsayang pa ng oras kaya sinimulan na ni Summer ang pag-check up kay Jude. Ayun sir, hindi nga tayo nagkamali sa diagnosis. Mayroon nga kayong migraine pero it's chronic migraine. Pero hindi naman ito life-threatening kaya hindi nyo kailangan mag-alala masyado as long as hindi napapabayaan at may medical care ka. Paliwanag ni Summer pagkatapos ng check-up niya kay Jude. Ganun ba? So, may kailangan ba akong inumin na gamot or wala naman sigurong ituturok na gamot sa akin, no? Usisa pa ni Jude na nagdadalawang isip pa siyang itanong iyon. Pero nung naitanong na niya, ay napaiwas kaagad siya ng tingin. Mayroon kang iinumin, sir. And may ituturok din ako sa iyong gamot na antibodies. Mas maganda kasi if injectable. What? Mabilis na pagsigaw ni Jude na ikinabigla naman ni Summer kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni Jude. Bakit? May problema ba sa sinabi ko? Tanong naman ni Summer. Wala no. Nabigla lang ako. Pero sure ka bang talagang may i-inject sa akin? Baka niloloko mo na naman ako, ha? Mabilis na tanggi ni Jude na nasundan ng tanong na tila naninigurado. Baka sa kanyang reaksyon ang pagkabigla. Di palit na lang tayo. Ikaw yung doktor, ako na pasyente. Pamimiloso pa ni Summer dahil ayaw pa siyang paniwalaan ni Jude. Kailangan iyon para ma-prevent natin ang migraines from causing it more at bago pa lumala. Okay, Sir Jude McKinley? Dagdag pa ni Summer para maging malinaw ang lahat. Oo na, sige na. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Sumang-ayon na lang si Jude dahil wala naman siyang choice. Bukas na ako mag-start na turukan ka kasi magre-request pa ako ng gamot sa hospital. Saan ba kita tuturukan?
Doon na lang ba sa kumpanya mo? Habilin pa ni Summer at pagtatanong. Wag doon. Dito na lang sa bahay. Oo, dito mo na lang ako turukan sa bahay. Basta yung sinabi ko sa'yo, atin-atin lang to. Confidential to Natataranta namang sagot ni Jude, kaya nagtataka talaga si Summer kung bakit ganun bigla ang reaksyon ni Jude. Pero dahil uwing-uwi na si Summer, di na lang niya iyon pinansin at tuluyan na siyang umalis mula sa bahay ni Jude. Kinabukasan, pagkagaling ni Summer sa ospital para kumuha ng gamot, minessage niya muna si Jude na pupunta na siya sa bahay nito para siguraduhin niyang naroon si Jude sa bahay niya. Baka kasi pumunta siya doon tapos wala na naman pala doon si Jude nagsayang lang siya ng oras. Hello sir, nandyan ka ba sa bahay mo? Basa ni Summer sa tinipan niya sa phone at kaagad niya rin iyong sinend kay Jude. Hindi naman nagtagal ay nabasa ni Jude ang message niya at nagreply din naman ito. Nasa kumpanya ako. Basa ulit ni Summer sa maikling message ni Jude. Nakita niya pang nagtatype pa si Jude kaya hinintay niya pa ang sasabihin nito. Ito na, uuwi na sa bahay para sa lecheng injection na yan. Muling basa ni Summer sa message ni Jude. Pwede naman kasing doon na lang ako pumunta sa kumpanya niya. Bakit kailangan pang sa bahay niya pa? Di pinahirapan niya lang din sarili niya. Komento ni Summer sa desisyon ni Jude. Sabagay, gusto nga niyang confidential to. Baka ayaw niya nang ipaalam sa mga empleyado niya. Pagkaisip ni Summer sa posibleng dahilan na yon, ay umalis na rin siya para pumunta sa bahay ni Jude. Pagkarating ni Summer sa bahay ni Jude ay sakto namang nandoon na rin si Jude. Umupo ka na dito sir para maturukan na kita. Ba't inom ka ng inom ng tubig dyan? Utos pa ni Summer kay Jude na nagtataka naman siya nang makita niya ito na panay inom ng tubig na halos maubos na ang laman ng isang baso. Wala lang. Wala ba akong karapatan mauhaw? Masungit na pangangatwiran ni Jude. Oo na, sige na. Bilisan mo na para maturukan na kita. Wika ni Summer habang kinukuha sa bote ang gamot gamit ang injection. Nang alisin na ni Summer ang injection sa bote ng antibody, napatingin si Jude sa matulis na karayom at sunod-sunod siyang napalunok ng sariling laway. Dahil doon ay bumilis ang tibok ng puso ni Jude dahil sa sobrang kaba. Ano na sir? Wala nang laman yung baso mo ng tubig. Pumunta ka na dito. Muling tawag ni Summer dahil hindi pa rin lumalapit sa kanya si Jude. Teka lang, hihina ako. Pagdadahilan ni Jude pagkatapos ay tumakbo na ito papunta sa banyo. 5 minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin lumalabas ng banyo si Jude, kaya pumunta na roon si Summer. Ano na sir? Ilang drum ba yung inihi mo? Ba't sobrang tagal? Natutulog ka na siguro dyan sa loob ng banyo Sigaw ni Summer mula sa labas ng banyo. Teka lang, ito na palabas na. Sigaw din ni Jude pabalik, kaya bumalik na rin si Summer sa sala at doon na lang hinintay si Jude. Tagal Akala ko natutulog ka na ron. Bilisan mo na sir. Nasasayang tong gamot nasa injection na nga. Reklamo ni Summer. Umupo naman si Jude na tahimik at pinipilit ang sarili na maging kalmado para hindi halatang kinakabahan siya. Pinunasan muna ni Summer ng alcohol ang part na tuturukan niya ng injection. Teka, bakit sa ulo mo ako pinupunasan? Takang tanong ni Jude na nauutal pa. Ay, sorry. Hindi ko pala nasabi sa'yo na ang injection para sa migraine ay tinuturok around the muscles of the head and neck. Ayon kasi sa pagsusuri, sir, nakakatulong tong botulinum toxin o mas kilala nating Botox to temporarily paralyze and weaken the muscles. At kapag directly natin tong ituturok sa part kung saan ka may migraine, mas mapapagaling natin tong chronic migraine mo para hindi na to lumala pa. Dahil sa paliwanag na iyon ni Summer, ay mas lalong kinabahan si Jude. Sigurado ka ba dyan? Safe ba yan, ha? Di ba pwedeng sa braso na lang? Natatarantang sagot ni Jude na nagsuhestyon pa. Ano to, vaccine para sa braso iturok? Don't worry, sir. Kahit itanong mo pa sa medical director namin, ako ang pinaka-sharpshooter pagdating sa injection kaya di mo kailangang mag-alala. Ang kaya ko rin natanong sa iyo ang medical history mo, sir, to make sure na maiiwasan natin ang risk and side effects. Maiging pagpapaliwanag ni Summer. Okay, sir? Kalma. Ituturo ko na, ha? Hingang malalim. 1, 2, 3, breathe out. Utos ni Summer na kaagad namang sinunod ni Jude kahit nag-aalangan siya. Ah!
Daing ni Jude kahit hindi pa naman natutusok ni Summer sa kanya ang karayom. Kaya naman natatawang napatingin si Summer sa mukha ni Jude. Pawis na si Jude kahit hindi naman mainit dito sa bahay niya. Nakapikit pa ito, tapos nanginginig pa ang katawan. OMG! Don't tell me takot ka sa injection, sir. Di ko pa nga tinutusok, umaaray ka na kaagad. Puna pa ni Summer habang nagpipigil ng ngiti. Dahil sa sinabi niyang iyon ay napadilat na si Jude. Fine. I'm scared of needles. Ano, masaya ka na bang nalaman mo? Pag-amin ni Jude dahil wala na rin naman siyang kawala. Etong si sir, parang di lalaki ah. Karayom lang to, kayang-kaya mo to. Kumalma ka nga muna. Kapag kinakabahan ka, lalo yung magiging masakit. Sige ka. Pananakot pa ni Summer kaya sinubukan namang pakalmahin ni Jude ang sarili. Hanggang sa tuluyan nang maturukan ni Summer si Jude ng injection. Oh, ayan, okay na. See? Ang gaan ng kamay ko, di ba? Pag-imporma pa ni Summer nang may pagmamalaki pagkatapos niyang maturukan si Jude. Sa atin lang yun ah. Huwag mong ipagsasabi sa iba. Maya-maya'y punto ni Jude nung makamove on na siya sa injection. Ha? Alin, sir? Ah, oo, gets ko na. Na yung masungit na sikat na CEO ng McKinley Real Estate Company na si Jude McKinley ay sa karayom lang pala titiklop. Nako, kapag nalaman ng mga kaibigan kong doktor na takot ang isang Jude McKinley sa karayom, tatawa mga yon. Pang-aasar ni Summer na nasundan pa ng malakas na pagtawa. No, huwag mong sabihin sa kanila. Huwag mong ipagkakalat na takot ako sa karayom. Pikil ni Jude kay Summer. Sasabihin ko pa rin, di mo ako madadaan dyan, sir. Natakot ka sa karayom. Paninindigan naman ni Summer. Kaya pala gusto mong confidential lang ang pagpapagamot mo, ah. Yun pala ay may tinatago ka lang. Dagdag pa ni Summer nang ma-realize niya iyon. Please, I'm begging you. Huwag mong ipagkakalat yun. Masyado yung nakakahiya. Baka pagtawanan ako ng mga makakaalam nun. I don't want that to happen. Pagmamakaawa naman ni Jude. For sure yan, sir. Pagtatawanan ka talaga ng mga makakaalam nun, sino ba naman kasi mag-aakala na yung masungit na tulad mo na palaging galit, sa karayom lang pala takot? Pagsang-ayon ni Summer sa sinabi ni Jude. Fine. Bibigyan kita ng 5 million. Kapalit ng katahimikan mo para lang hindi mo ipagkalat ang sekreto ko. Pag-offer ni Jude ng ganon kalaking halaga para lang sa kapakanan ng sekreto niya. Nanlaki ang mga mata ni Summer matapos sabihin iyon ni Jude dahil sa pagkabigla na kayang mag-offer ni Jude ng ganon kalaking halaga para lang sa lihim niya. Papayag na sana si Summer, ngunit may bigla siyang naisip kaya pinag-isipan niya muna ang sasabihin. 5 million lang? Kulang yon. Reklamo ni Summer. Fine. Magkano ba gusto mo? Sabihin mo lang. Tanong ni Jude na walang pag-aalangan. Okay na sa akin ng 5 million. Pero bukod doon, may isa pa. At yun ay dapat hindi mo na ako susungitan. Dahil kapag sinungitan mo ulit ako, ipagkakalat ko pa rin ang sekreto mo. Tuwang-tuwa na saad ni Summer dahil nakaisip siya ng pang-blackmail kay Jude. Ilang saglit na natahimik si Jude para pag-isipan kung kakayanin niya ba iyon. Dahil maski siya ay alam niya sa sariling masungit siya kaya medyo mahirap iyon para sa kanya. Parang ayaw mo yata. Bahala ka, aalis na nga ako. Pagkasabi noon ni Summer ay akma na sana siyang aalis pero kaagad nagsalita si Jude. Oo na, pumpayag na ako. Di na kita susungitan. Pagpayag pa ni Jude dahil wala naman siyang choice. Alam naman niyang wala namang problema kahit nalaman ng mga tao na takot siya sa karayom. Ang ayaw niya lang ay pagtawanan siya at gamitin iyong pang-asar sa kanya kaya para sa ikakatahimik ni Summer, pumayag na lang siya. 5 million plus hindi mo na ako susungitan kapalit ng katahimikan ko. Deal! Pakipagkamay ni Summer kay Jude para sa pagpayag nilang pareho sa ganitong usapan. Deal! Simpleng sagot din ni Jude na peke pang ngumiti kay Summer para ipakita na agad na hindi na siya nagsusungit. Mahinang napatawa naman si Summer nang makita niya ang nakangiting mukha ni Jude. Alam niyang peke lang yon pero hindi siya sanay na nakikitang nakangiti si Jude. Lalo pat inaamin ni Summer na lalong lumalabas ang kagwapuhan ni Jude kapag hindi ito nakasimangot, hindi nakataas ang kilay o kaya naman ay nakakunot ang noo. Nagugutom ako, sir. Tara, kain tayo sa labas. Treat ko.
Marami kaya akong pera. May 5 million akong sinahod just for 1 day of working. Makahulugang wika ni Summer na ang tinutukoy niya ay ang perang ibibigay sa kanya ni Jude. Puwisit na babaeng to. Gagawin pa akong tagasunod sa kanya. Pagkausap ni Jude sa sarili, ngunit sa isip niya lang iyon. Sinasabi niya iyon habang nakangiti pa rin kay Summer. Oo naman. Tara, doon tayo sa paborito kong kinakainan na resto. Pagpayag ni Jude kahit napipilitan lang. Nakakapanibago man, pero paglipas ng mga araw ay unti-unti nang nasanay si Summer na hindi siya sinusungitan ni Jude. Samantalang si Jude naman ay nasanay na rin na hindi nagsusungit. Madalas na magkasama sina Jude at Summer, at bukod sa hindi na naging masungit si Jude ay naging gentleman na rin ito. Bukod doon ay lumabas lalo ang pagiging caring at higit sa lahat, nagiging sweet na ito sa kanya. Nang makita at maranasan ni Summer ang ganong side at treatment sa kanya ni Jude, hindi niya namalaya na unti-unti na pala siyang nahuhumaling sa binata. Nung una ay dinedenay pa yon ni Summer sa sarili dahil iniisip niyang naninibago lang siya at natutuwa sa changes na nangyayari kay Jude. Pero nung lumipas pa ang mga araw na bukod sa hindi na siya masungit sa kanya ay naging masaya siya sa tuwing kasama niya ito. At bukod sa pagkikita nila ng madalas sa bahay ni Jude, napapadalas na rin ang paglabas nilang dalawa na magkasama na pareho silang nag-e-enjoy. Hanggang sa, mahal na kita Summer. Tuluyan nang umamin si Jude sa kanyang nararamdaman para sa dalaga dahil hindi na niya kaya pang itago ang nararamdaman niyang iyon. Hindi sa pag-a-assume pero nararamdaman naman ni Summer na gusto rin siya ni Jude dahil una sa lahat ay hindi naman siya manhid para hindi niya mapansin iyon. Tingin ko, alam mo na rin ang sagot ko dyan, Jude. Sa tuwing lumalabas pa lang tayo ng ganito, kahit wala naman tayong relasyon bukod sa doktor mo ako, na hindi naman normal ang lumalabas ang doktor at ang pasyente niya ng ganito. Pagkasabi no ni Summer ay bahagya pa siyang natawa. Alam kong alam mo na rin ang rason kung bakit palagi akong pumapayag sa tuwing aayain mo akong lumabas. Iyon ay dahil gusto kong makasama kita, palagi. At masaya ako sa tuwing magkasama tayo. Dahil mahal din kita, Jude. Pag-amin ni Summer dahil wala namang rason para ilihim niya pa ang nararamdaman niya ngayon. So, what it means, tayo na ba? Tanong pa ni Jude na may ngiti sa kanyang labi. Pag-iisipan ko muna. Pabirong sagot ni Summer na humawak pa siya sa may baba na kunwari ay nag-iisip. What? Kailangan pa bang pag-isipan yun? Alam ko namang patay na patay ka sa akin eh. Nagmamalaking katwiran ni Jude. Wow ha, napakayabang naman. Kontra pa ni Summer na pinisil niya pa ang magkabilang pisngi ni Jude dahil pinanggigigilan niya ito. Oo naman, ikaw pa naman magiging girlfriend ko at future asawa pa. Pagmamayabang ka talaga sa buong mundo. Sagot ni Jude na palihim namang kinilig si Summer. Sa pagkakataong ito ay hindi lang paro-paro ang nararamdaman niya sa kanyang tiyan, kundi buong zuna. Sira ka talaga. Pag-angal ni Summer na mahina niya pang pinalo sa balikat si Jude, na iyon ang paraan niya para itago ang kilig na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ako naman, ipagsigawan ko sa buong mundo yung sikreto mo. Makahulugang punto ni Summer kaya bahagyang napahigik-gik si Jude. Sige, subukan mong sabihin niyon, hahalikan kita. Pagbabanta naman ni Jude kay Summer. Talaga lang ha? Kontra ni Summer na tila hindi siya natatakot sa banta ni Jude. Tumayo pa si Summer at gumawa ng shape O sa palibot ng bibig gamit ang kanyang magkabilang kamay. Iyon ay isang paraan na ginagamit kapag sumisigaw ang isang tao. Alam niyo ba? Paunang sigaw ni Summer, kaya naman tumayo rin si Jude para pigilan siya. Si Jude McKinley ay takot sa... Patuloy ni Summer sa pagsigaw, ngunit kaagad siyang natigil nang akma siyang hahalikan ni Jude. Mabuti na lang ay naiharang niya ang kanyang daliri sa labi ni Jude. Nagtawa na naman silang dalawa dahil doon at kinikiliti pa ni Jude si Summer sa iba't ibang parte ng katawan nito, kaya panay naman ang iwas ni Summer habang tumatawa. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumigil na rin silang dalawa sa paghaharutan, kaya naman naupo na silang dalawa na natatawa pa silang pareho habang hinihingal pa. Ano, napag-isipan mo na ba? Oo na. Wala na akong choice eh. Baka kasi ma-depress ka pa kapag hindi ako pumayag.
Biro pa ni Summer kaya napailing-iling na lamang si Jude habang tumatawa. Seriously, I have no reason to say no. That's why, yes, pumapayag na ako maging girlfriend mo, Jude. Sinserong pagpayag ni Summer. Talaga? You're now officially mine? Masayang tanong ni Jude. Pagkasabi no ni Jude, ay tinignan ni Summer si Jude sa mga labi nito. At walang ano-ano'y hinalikan ni Summer nang mabilis si Jude. That's my answer to your question. Makahulugang wika ni Summer. Dahil doon ay mahigpit siyang niyakap ni Jude na kaagad naman niyang ginantihan. Tuluyan na ngang maging mag-boyfriend at mag-girlfriend sina Jude at Summer. Pagkalipas ng mga buwan, patagal ng patagal ay mas nagiging matatag ang kanilang relasyon. Gaya ng mga normal na magkarelasyon ay dumadaan din sila sa mga pagsubok at may mga pagkakataon na hindi sila nagkakasundo. Pero sa kabila nun, hindi iyon naging rason para masira ang kanilang relasyon dahil pinairal nilang dalawa ang pagiging matured mag-isip at inaayos nila ang kanilang mga problema sa maayos at mahinahong pag-uusap. Hindi nila hinahayaan na magkalamat ang kanilang relasyon dahil lang sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo sa ilang bagay. Love, wala ka bang ginagawa? Bungad ni Jude pagkasagot ni Summer sa kanyang tawag. Wala naman, love. Kakagising ko lang din pagkatawag mo. Sagot ni Summer na halata pa sa boses nito na bagong gising na nga siya. Oh, really? Naistorbo ko ba ang tulog mo? Gusto mo bang matulog ka pa ulit? Nag-aalalang usisa ni Jude. Don't worry, love. Ayos lang yun. Mahaba rin ang tulog ko kaya sapat na rin yun sa akin. Paninigurado ni Summer para wag mag-guilty si Jude na nagising siya nito. Bakit ka pala napatawag, love? Tanong ni Summer nang ma-realize niya yon. Aayain sana kita. May pupuntahan tayo. G ka ba, love? Pag-amin ni Jude. Talaga? Saan naman tayo pupunta? Game ako. Basta ikaw kasama, love. Pagpayag ni Summer at pagtatanong. Mamaya mo na malalaman, love. O sige na, magbihis ka na ah. Susunduin na kita dyan. See you later. I love you. See you, love. I love you too. Pagkasabi no ni Summer, ay ibinaba na rin niya ang tawag at kaagad naman siyang naligo ng mabilis. Sakto namang dumating si Jude at nakabihis na siya't ready na rin umalis. You're pretty as always, love. Puri ni Jude sa kanyang girlfriend pagkarating niya sa bahay nito para sunduin si Summer. Sus, ng bola ka pa. Kontra ni Summer. Ngunit sa totoo lang, ay sobrang na-appreciate ni Summer ang palaging pagpuri at pagpaparamdam sa kanya ni Jude na maganda siya. Kahit may insecurity si Summer sa kanyang sarili, nandyan palagi si Jude para i-boost ang confidence niya at palagi nitong pinaparamdam sa kanya na namumukod tangi siya sa lahat. Tuluyan nang umalis ng bahay sina Jude at Summer para tumungo sa kanilang pupuntahan. Don't tell me, dyan tayo pupunta sa amusement park? Napansin ni Summer na ang way ng sasakyan nila ay patungo sa amusement park, kaya hindi napigilan ni Summer na mapatanong. Yeah, nabanggit mo na sobrang stress ka lately dahil sa work mo. Kaya nung nalaman ko yun, naalala ko yung sinabi mo dati na gusto mong pumunta sa amusement park para mahili yung inner child mo. Parang tinutunaw ang puso ni Summer matapos niyang marinig iyon. Thank you, love. Ang tagal na nun pero naalala mo pa rin hanggang ngayon. Mahigpit na niyakap ni Summer si Jude dahil hindi niya mapigilan ang sariling maglambing sa kanyang boyfriend dahil palagi nitong naaalala lahat ng importanteng bagay tungkol sa kanya. Mamaya mo na ako lambingin, love. Nagmamaneho ako. Tumatawang pagsaway pa ni Jude kay Summer. Sorry po. Sagot naman ni Summer na kumuwala na rin kaagad sa pagkakayakap kay Jude. Excited na akong sumakay sa rides, love. Masayang sigaw ni Summer nang tuluyan na silang makarating sa amusement park. Para sa'yo, love. Sasakyan natin lahat ng gusto mo just to make you happy. Tugon pa ni Jude habang pinipisil niya ang magkabilang pisngi ni Summer dahil nanggigigil siya rito. Gaya ng ipinangako ni Jude, sinakyan nga nila lahat ng rides na gusto ni Summer. Nung nakaramdam sila ng gutom, kumain muna silang dalawa para may energy ulit sila. Love, last na. Sakay tayo sa Ferris wheel? Please! Pag-aya ni Summer kay Jude habang sumusubo ito ng pagkain. Sure, love. Ubusin ko lang tong pagkain ko. Walang pagdadalawang isip na pagpayag ni Jude. Kitang-kita niya pa sa mukha ni Summer ang excitement na sumakay kaya
dinalian na ni Jude ang kanyang pagkain para makasakay na sila. Nang matapos na si Jude kumain, kaagad na silang sumakay ng Ferris wheel dahil hindi na talaga makapaghintay si Summer. Habang hinihintay nila na mapuno ang Ferris wheel, patigil-tigil pa ang pag-andar nito dahil nagsasakay pa ng mga tao. Hindi naman yon napansin ni Summer dahil malapit na sila sa pinakatuktok ng Ferris wheel. Kaya kitang-kita nila ang buong paligid at doon na toon ang kanilang atensyon. Dahil gabi na rin ay nakadagdag sa ganda ng tanawin ang mga naggagandahang pailaw dito sa amusement park, maging ang mga ilaw na nanggagaling sa buong syudad. Halos mapunit ang labi ni Summer dahil sa sobrang saya na nararamdaman niya ngayon. Talaga namang na-heal na nito ang kanyang inner child. How is it, love? Nagustuhan mo ba? Tanong ni Jude na maging siya ay nahawaan ng mga ngiti ni Summer. Sobrang nagustuhan ko, love. Salamat talaga dito, Nawala lahat ng stress ko. Sinserong tugon ni Summer. Of course. Anything for you, my love. Malambing na sagot ni Jude. Nang tuluyan na silang nasa pinakatuktok ng Ferris wheel, ginawa na ni Jude ang isang bagay na noon niya pa pinaghandaan. Nakakonsyaba na ni Jude ang mga staff ng amusement park, kaya alam na ng mga ito na kapag sina Jude at Summer na ang nasa tuktok, ay tatagalan nila ang paghinto ng Ferris wheel dito. Kaya hindi na nagsayang pa ng oras si Jude para gawin ang plano niya. I think this is the perfect timing, love. Makahulog ang wika ni Jude, dahilan para magtaka si Summer kung ano ang pinupunto ng kanyang nobyo. Perfect timing ng love. Usisa naman ni Summer. Close your eyes first, love. Mahinahong utos ni Jude. Nagtataka man ay sinunod pa rin ito ni Summer dahil ganon kalaki ang tiwala niya rito. In count of 3, buksan mo na mga mata mo, love, Okay. 1, 2, 3. Pagkatapos magbilang ni Jude, ay unti-unti nang iminulat ni Summer ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kumikinang na singsing na kasalukuyang hawak ni Jude. Kagaya ng reaksyon ng ibang babae, napatakip si Summer sa kanyang bibig dahil sa labis na pagkabigla. From the heights of this Ferris wheel, our journey together has taken us to the new heights of love. Just as the wheel turns, so does my heart when I'm with you. So here, surrounded by the beauty of the world below, I want to take our love to the next level. Will you make me the happiest person in the world and share the rest of our lives together, my love, my everything, and my one and only, Summer Soriano? Sinserong tanong ni Jude kay Summer na puno ng pag-asa na makamit ang matamis na oo ni Summer. Mabilis na tumulo ang mga luha ni Summer dahil hindi na niya kayang pigilan ang labis na sayang nararamdaman niya sa pagkakataong ito. Amidst the breathtaking views and the magic of this moment, my heart has found its answer. So yes, 1,000,000 times of yes. I can't wait to share this incredible journey with you, my love. My home. I will marry you, Mr. Jude McKinley. Buong pusong sagot ni Summer na walang pag-aalangan. Yes! Finally! Magiging Mrs. McKinley ka na rin! Di na ako makapaghintay, love! Sigaw ni Jude na puno ng saya. Pagkatapos ay napayakap siya ng mahigpit kay Summer. Palihim na pinindot ni Jude ang like button sa message niya sa isang kasabwat niya sa proposal nito habang magkayakap sila ni Summer. Pagkalipas lang ng ilang segundo ay sunod-sunod nang pumutok sa himpapawid ang mga fireworks. Imbes na sa fireworks tumingin si Jude ay napako ang buong atensyon niya sa mukha ni Summer. Hindi mapigilang mapangiti ni Jude habang tinititigan niya ang kanyang mapapangasawa. Para kay Jude, ito ang view na hinding-hindi niya pagsasawaang makita araw-araw. I can't imagine a life without her. The kind of girl every guy dreams of having. I'm so lucky to have you in my life, love. Wika ni Jude sa kanyang isip habang titig na titig pa rin siya kay Summer. Pagkatapos ng wedding proposal na iyon, kaagad niyang inayos lahat ng dapat ayusin para sa kanilang kasal. Tiniyak ni Jude na perfect ang kalalabasan ng wedding nila dahil alam niyang isa ito sa pinakamasayang araw para sa mga babae, kaya gusto ni Jude na maging maayos ang lahat. Hindi naman nabigo si Jude dahil natapos ang kanilang kasal na naaayon lahat sa kung anuman ang plinano at hindi niya maide-deny
na si Summer ang pinakamasaya sa araw na iyon ng kasal nila. At syempre, lalong-lalo na siya. Ang relasyon ni na Jude at Summer ay tila isang Ferris wheel, kung saan ang bawat saglit ay nagdadala ng bagong karanasan at damdamin. Gaya ng pag-ikot ng Ferris wheel, ang kanilang pagmamahalan ay puno ng ups and downs, ngunit hindi iyon nagiging balakid sa kanilang pagsasama. Dahil sa bawat takbo nito, nararamdaman nila ang kakaibang saya, pag-ibig at lalo silang pinatatag ng panahon. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Inday series. At eto na nga dahil dyan, shoutout po to Merlin Kawayan from Singapore, Sandra Miranda Vlogs from Jeddah, KSA, Delia Granada from Canada, and Michael Gabia from Japan. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!